Magandang oras mga kababayan, mga katiyats, mga ka-good news. Meron tayong video dito kung saan huling-huli si Digong na nag-pledge sa China at iniwan niya ang Amerika sa kanyang talumpati dito. Ito ba naman ay isang public address niya at yung isang talumpati niya ay sa UN. Kaya grabe. Talagang hayagan na sinabi niya na ayaw niya na sa Amerika. Ito yung video atin panoorin. I announce my separation from the United States. America has lost me. And will I realign myself in your ideological flow? There are three of us against the world. China, Philippines, and the Philippines' last president. Ito yan. Sa harap mismo ni Xi Jinping, nag-pledge si Digong noong kakaupo niya lang yan nag-pledge siya na ayaw niya na sa Amerika. Kaya nga tinalikuran niya ang Amerika. At sabi niya mismo, di ba, narinig niyo kanina na tatlo na sila. China, Russia at Philippines kontra Amerika. Bakit kukontrahin niya ang Amerika? Wala namang ginagawa na masama, di ba? Kaya ito na yung panahon na nagiging probensya tayo ng China. At kung ating pagtagpi-tagpiin, kaya pala mayroong university ni Digong sa China dahil ang mga inchik na mga spy ay gustong matuto ng fluent na Tagalog. Kaya kung pupunta dito yung mga spy, akala natin Pilipino kasi marunong magtagalog. Yung pala meron ng university sa China na tinuturo ay Filipino culture at Tagalog. Kaya master na master, kahit si Alice Go ay master eh. Kaya grabe. Ito, kumustahan pa. Okay nga, patuloy tayo. Rodrigo Duterte placed greater emphasis on the Chinese, turning sharply away from the US and toward China after his election in 2016. Since his election in 2016, Philippine President Rodrigo Duterte has time and again underscored his anti-US and pro-Chinese orientation. On his first trip to Beijing in 2016, he announced it was time to say goodbye to Washington, much to the delight of his host, Chinese President Xi Jinping. Your Honors, in this venue, I announce my separation from the United States. Ayan, yung kaharap ni Digong, yan mismo si Xi Jinping. Kaya nga, nag-pledge siya eh. Ito yung nangyayari sa China, itong kanyang speech dito. Siya ay bisita ng China, kaya napakaraming bulaklak oh. Siya ay pandangal na panauhin ni Xi Jinping. Kaya dito na nagkagulo na, umpisa na diyan sa WPS. Kasi meron silang gentleman's agreement. Bakit kaya hindi tinatalakay ang gentleman's agreement sa Senado at sa Congress? Di ba? Para malaman natin kung ano ba talaga yung agreement na yun. Pero sigurado ako hindi yun sasabihin ni Digong. Ngayon, ang agreement na yan ay, di ba sinabi niya noon na okay, mangisda kayo sa karagatan namin, mangisda din kami. Pero hindi ganun ang nangyari. China lang ang nangingisda sa atin, pati mga perlas at clamshells sa WPS ay ubos na nila. Pero tayo, hindi tayo makakapasok doon sa kanilang teritoryo. Kaya nautakan si Digong eh. Nautakan siya ni Xi Jinping. Merong kapalit ito. Ang dinig ko ay 50-50. Kung ano daw ang kita ng China sa ating karagatan, ay hatian si Digong ng 50. Dinig ko lang yan hindi ako nagsabi niyan. At ganun din ang pag may makuha ang Pilipinas sa karagatan ng China, ay hatian daw niya ang parang hating kapatid eh. Hatian daw din ang China 50-50. Kaya yan yung kanilang gentleman's agreement, parang status quo. Parang walang nangyari, di ba? Ganun pa rin. Pero hindi ganun eh, hindi status quo. Kasi unti-unti nang kinuha ng China ang ating mga isla, ang ating mga bahura, ang ating mga isla na maliliit, ay unti-unti nang gumagawa na sila ng artificial island pasok sa ating economic zone. Kaya ito talagang napakalaking pagkakamali ni Digong.
itong pagkiling niya sa China. Meron kasing ano yan eh. Meron silang negosyo with Chinese. Alam nyo na, yung kanyang Parmali, di ba? Yung Farmali, Michael Yang, di ba? Alice Go, parehong taga Fujian yan. At ang kanyang university ay nasa Fujian, China. Tinuturo doon Filipino culture at Tagalog. Baka mayroon pang Bisaya kasi kahit saan magpunta yung mga spy na inchik, marunong magsalita eh. Kaya pala, mayroon na palang university doon. Soledad Rua Duterte University ang pangalan. Na-vlog natin yon noong isang araw. Meron tayong vlog niyan. Okay, balik tayo sa balita. America has lost me. And will I realign myself in your ideological flow? There are three of us against the world: China, Philippines, and Russia. He has welcomed Grabe. Chinese Belt and Road Initiative investments, while suspending joint military exercises with the United States for 6 years, and calls China a good friend. In exchange for effectively siding with China in the escalating great power competition, Duterte sought Chinese investment in his ambitious project, the Build Infrastructure Program. Ito na yung build. Napakalaking utang diyan. Trilyon pesos ang utang diyan. Ang hindi maganda sa build ni Digong kasi mga Chinese contractor ang kinukuha niya. Kaya nga yung nangyari ngayon sa ating National Power Grid, yung Power Grid Corporation of the Philippines, nagiging National Power Grid of China. Di ba kasi sila kasi ang nag-install ng lahat ng mga kable ng kuryente diyan eh. Ngayon gumawa pala sila ng parang control point. Sabihin natin isang nakabaon na ano yan na room na punong-puno ng kung ano-anong mag-transmit papuntang China. Sa Nanjing, China daw eh. Merong nag-leak na mga documents diyan na ang ating national power or ating Power Grid Corporation, China kasi yan, dapat National Power Corporation yan eh. Ngayon nagiging National Grid Power Corporation of the Philippines. Meron palang remote control sa Nanjing, China, na kung anong gustong gawin ng China ay pwedeng i-turn off lahat ang kuryente ng Pilipinas. Pwedeng Luzon, Visayas, Mindanao, meron daw 3 control yan na switch on, switch off, which is remote lang, naroon lang sa China. Kaya sa panahon ng kagipitan ng giyera ay brown out tayo. Kaya ang magandang balita, binili ni PBBM gamit ang Sovereign Wealth Fund. Yung Sovereign Wealth Fund na yan, questionable yan kasi napakalaking kayamanan diyan. Kaya nga ang sabi ng iba, baka yan na yung sovereign wealth ni Marcos na ginamit ni PBBM. Bibilhin niya eh 20% ng share ng mga Chinese para makontrol na natin ang ating power grid or National Grid Corporation of the Philippines. Kasi Chinese ang nag-control niyan ngayon eh. Hindi yan sinasabi ni Digong noon. Isa yan sa kanilang mga deal ng China ni Xi Jinping na ang ating National Grid or the Power Corporation ay China pala ang namamahala diyan. Ang nag-engineer, China. Ang nag-control, China. Ang nag-disenyo, China. Ang pinakamalaking share ay China. Kaya China Corporation yan. Yan ang tinatalakay ngayon sa mainit na issue yan sa Senado. Si Senador Luis Troyata yung tumatalakay niyan. Magaling na attorney. Okay, so balik tayo dito kay Digong sa balita tungkol sa build. Ang yumaman ay mga Chinese contractor. Dahil lahat ng ginawa ni Digong na mga nagtrabaho sa build. Yung mga heavy equipment ay Chinese. Engineer, mga Chinese. Contractor, Chinese. Lahat na lamang Chinese. Kaya ang profit dyan ay napunta sa China eh. Plus, of course, SOP, komisyon ni Digong
ay milyon-milyon din. Tapos sasabihin niya wala siyang pamasahe papuntang Senado. Okay, balik tayo sa balita. And moderation of China's aggressive behavior in the West Philippine Sea, particularly its seizure of islands and outcroppings claimed by the Philippines. But China did not oblige. When Duterte's presidency ended last June, China had delivered less than 5% of the $24 billion it had pledged to invest in the Philippines, and its provocations in the West Philippine Sea, which comprises part of the Philippines' exclusive economic zone, continued unabated. Ayan, nautakan din pala si Digong na naman ni Xi Jinping. Meron palang kasunduan sila na, ano ba yun, 25 billion ba yun na dollars na investment dapat ng China, pero hindi na nag-invest ang China kasi paalis na si Digong eh. Kaya nautakan pa rin si Digong ng China sa huling termino niya. Kaya grabe talaga ang itong panluloko ng China sa atin. Ang pagkakamali lang itong si Digong ay nagiging puppet ng China imbis na okay lang magiging puppet ng Amerika kasi ang Amerika ay makatarungan talaga. Democratic sila, hindi tulad sa China komunista. Kung magiging komunista ang Pilipinas, ano na lamang gagawin nyo? Mga kababayan, gusto nyo ba? Kaya sa mga DDS, mag-isip kayo. Kasi kung patuloy yung inyong amo, babalik yan pag upo ay baka 10 years lang ay magiging komunista na ang Pilipinas. Dahil papasok na lahat ng China eh. Mayroon na ngang university para marunong na silang magsalita ng wika natin. Okay, so ito. Tapusin natin tong video. Duterte's September 23, 2020 speech at the United Nations General Assembly was another indication he had turned the corner on China. He directly addressed the issue of South China Sea disputes by noting the 2016 ruling was beyond compromise, adding he firmly rejected attempts to undermine it. The Philippines affirms that commitment in the South China Sea in accordance with UNCLOS and the 2016 arbitral award. Duterte's successor, President Ferdinand Marcos Jr., has so far taken a more prudent strategic approach. Deeply concerned about the territorial disputes fueled by Chinese claims in the South China Sea, Marcos has decided to reaffirm and enhance his country's partnership with the U.S. Ito na, dahil sa pag-upo ni PBBM, ay bumalik tayo sa Amerika. At dito na nag-umpisa ng magalit sila Digong kasi hindi sumunod si PBBM sa gusto nila Digong na mag-convert na to China, na magiging katulad nila, na magiging Chinese puppet. Kasi may sariling paninindigan si PBBM eh. Kahit na yung kanyang ama na kahit ang nagpatalsik talaga noon ay Amerika, ang kumuha kay FM at ikinulong doon sa Hawaii. Pero hindi nagalit si PBBM sa Amerika dahil ganyan talaga sa politiko. Merong panahon na magkukontra kayo ng Amerika, merong panahon na hindi. Kaya maganda ang timing ni PBBM pagpasok niya pagiging presidente kasi naisalba ang ating WPS. Isipin nyo na lang kung nagpadala si PBBM sa gusto nila Digong na mag-China na tayo, mag-probinsya na ng China. Pati ang Palawan ngayon, yung Palawan, China na yan sa panahon ngayon. Kaya Salvador ang tawag kay PBBM, nagsasalba ng Pilipinas kasi bumalik tayo sa US. Kaya ang China ay talagang iniisip nila na sa kanila talagang WPS. Kasi yun nga ang usapan nila ni Digong na gentleman's agreement na sa inyo na yan. Palawan na lang ang amin. Sa inyo na yung mga isla-isla dyan. Kaya ang China sa isip nila ay sa kanila talaga yan. Kasi meron silang gentleman's agreement ni Digong. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap kasi ibininta tayo. Kasi of course yung pera gagamitin nila yun, nila Digong, kung ano man yung kita dyan sa WPS, di ba, 50-50, gagamitin yan sa mga katulad ngayon, eleksyon. Gagamitin para manatili sila sa mga pwesto nila. Ngayon nandyan si PBBM,
parang anghel, di ba? Iniligtas ang Pilipinas sa pagiging... Ang mahirap kasi sa China, okay lang na magiging probinsya tayo. Para sa akin na okay lang. Kung hindi yan komunista, kung yan ay democratic country, okay lang kasi makapagtrabaho tayo. Pwede tayong bumili ng sports car kung anong gusto natin, mabili natin. Kung komunista ka na, kahit bahay mo, kahit style ng bahay mo, hindi ka makapagpagawa ng bahay na hindi naaayon sa disenyo ng communism. Hindi ka pwedeng pagawa ng mansyon. Kasi komunista dapat pare-pareho, pantay-pantay. So ang mga bahay ay halos typical, pare-pareho ang itsura. At hindi ka makakabili ng luxury car. Kung siswertihin ka, hindi ka pwedeng mag-sports car. Kasi manggagawa ka lang Komunista. Diba? Sikol and hammer. Pico and pala. Ang kanilang flag. Kaya manggagawa. Pisant. Kawawa. Okay, so last words, makinig tayo dito kina PBBM. To this end, the Philippines has decided to grant the U.S. access to 4 more military bases, for a total of 9, with additional sites in the future, some of which are located near disputed areas of the South China Sea. American troops rotate regularly through the designated bases. The U.S. and the Philippines have also agreed to resume joint patrols in the South China Sea, which, under Duterte's, were suspended for 6 years. Oh, grabe. 6 years pala na sinususpende ni Digong ang balikatan exercises. Nang kumiling na siya sa China, ay tigil na lahat. Hindi na pala tayo nagipagbalikatan exercise noon kay Digong. Grabe, kasi utos ng China wag na kayong wag na kayong kumiling sa Amerika, sa amin na lang. Kaya pala walang balikatan exercises sa panahon ni Digong. Kasi doon na nga siya nag-pledge kay sabi na, 'di ba? America is lost. Nawala daw ang Amerika. At he aligned himself with China and Russia. 'Yun ang sabi niya, kaya napangiti si Putin doon Sabi ni Putin, "You're my man," 'di ba? Narinig niyo 'yun. Kaya bilib na bilib si Putin kay Digong kasi 3 na daw sila Parang pala, superpower ang Pilipinas. Kasi sabi ni Digong, 3 na tayo. Hindi 3, nandiyan pa ang North Korea 4. Grabing plano yan. Grabe talaga. Sobrang sobra. Kaya kayong mga titiis dyan na nakapanood ng video, pag-isipan nyo nag-pledge ang inyong amo sa presidente ng China, ibig sabihin Chinese na siya. At lumiko siya, tinalikuran ang Amerika, which is democratic country. Ngayon, ibig sabihin yan, kasi kumiling na siya sa China, ay maging komunista na tayo in the future. Sana hindi totoo. Bato-bato sa langit. Tamaan mong magalit. Ako'y magpapaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pag-comment sa inyong mga gustong i-comment sa ating comment section down below. Hanggang sa muli, paalam at God bless the Philippines.